I'd like to issue a respectful challenge to Hinahamon our kita. president. Bangag. Mr. Marcos, di ba ang narrative na iyong pinopromote ay hindi ako kasama dyan sa Hindi ako kasama mga dyan. flood control scandals na yan. And in fact, Hindi ako kurakot. O, yan ang kanyang pinupunto, mga kababayan. Marcos ako eh. Hindi ako kurakot. Oh. ang sabi mo, ako nga ang nagpa-imbestige. Sinasabi mo yan constantly to your mouthpiece. At sinabi mo pa nga, di ba, noong ikaw ay nag-speech nung SONA, mahiya naman kayo. Now, I would like to The Lord. respectfully ask the President, Sir, kung hindi ikaw ang mastermind, sino? Ba't hindi mo masabi? Baka may split personality ito si Marcos, mga kababayan. Ibang personality itong inihaharap niya sa tao, mga kababayan, na kuting-kuting siya. Tapos pagtalikod, biglang mag-iiba. Ngayon, September pa yung ICI mo, hindi mo pa rin masabi. Di ba? Wala pang nakukulong na nagpa-imbestiga. politiko. Ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon Zarzuela. kung sino ang mastermind? At sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Nilakihan na naman. Just like before, Just nung like sinabi mong before. mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? Oo nga, I no? mean, what gives? Salita lang ba, Mr. President? Salita Are you lang. not going to tell the Filipino people kung sinong dapat mahiya? Sino ba dapat mahiya talaga Talaga? dito? Kung hindi kayo, sinong dapat mahiya? Yung pinsan mo ba? Yung anak mo ba? Sinong dapat mahiya, Mr. President? Why Siya are you so mismo. silent? Bakit puro lip service? Lip service. So that is my challenge. Ngayon, ito naman public knowledge naman, pero alam nyo, magugulat kayo because alam nyo, yung sinasabi nga po sa Constitution, Rob, na the legislature is the guardian of the public purse. Alam nyo, dapat po ang ginagawa ng ating lehislatura ay magtipid. Kung merong wish list ang presidente under the National Expenditure Program, siguro dagdagan mo ng konti, bawasan mo ng konti, but for you to double or treble yung hinihingi ng dinoble presidente, pa. there's something Dinoble. wrong. Bakit Something is terribly sa wrong. halip na pangalagaan mo yung pondo, tipirin mo, nilalakihan mo pa? Walang iniwan niya sa anak mo eh. Humihingi ng allowance, Dad, may party ako sa Sabado, pahingi naman 1,000. Wag, 800 lang. Ito, baliktad eh. Paano matututo ng fiscal responsibility? Dad, pahingi ng 1,000, gawin natin 3,000. Saan mo ilalagay yung 2,000? Ha? Yun ang Pwede rin, mga kababayan, na yung bibili ka, di ba? Bibili ka ng mga products, mga kababayan. Tapos, example, 1,000 ang benta. Tapos, ikaw ang bibili. May matino ba, mga kababayan, na sasabihin niya, bilhin ko yung 2,000, yung tag 1,000 ninyo. Parang ganyan. Parang kang syunga, mga kababayan. Siyempre, kung ikaw bibili, tatawad ka pa. Pwede 900 na lang. Oh. Hindi, baliktad ngayon, mga kababayan. Bilhin nila ang serbisyo o produkto, mga kababayan, ng doble o triple pa. Dahil, hindi sa kanila ang pera eh. Ang sasabihin nila doon, mga kababayan, sa nagbigay ng pera, 3,000 yan. Pero, 1,000 lang talaga ang ibibigay nila doon sa mga kababayan, binibilhan. Tapos, kukupitin nila ang 2,000. Oh, ganyan lang yan. Ay, nako. tataka ako. Kita nyo, ito Ito na naman eh, walang pagbabago mga kasama. Tignan ninyo Kaya sinasabi ko, yung speaker, same, different dog, same collar. Ito, umpisahan natin. Yung iba halimbawa si Roman Antonio, ang insertion siya, hundreds Roman. of millions. Okay. Grabe. Kunin na lang Pero yung hundreds of millions, mga kababayan, billion yung iba eh. Tambalusos, billion, mga kababayan. yung first 5 para hindi kayo maboard. Ang number 5, sa dami Number ng five. insertions, I see Nabota City Lone District Representative Toby Tiangco. Si Tiangco, mga kababayan. Yung pa daw, kunwari, lumalaban-laban sa corruption, tapos kayo, number 1 ang may insertion. Grabe, no? Bulgar pamor. Tiangco. Sabi niya, mga kababayan, si Zaligo, ang dami insertion. Yun pala siya din, mga kababayan, top 5.
Ang hiniling lamang sa NEP para sa NCR niya, yung kanyang distrito, ay Na votas. 362 million. Ang 362 in-insert million. niya ay 754,000. Doble. Billion. 754 million. Million. 754 million. For a total of 1.116 billion. Oh, nagrereklamo mga kababayan na marami daw insertion sa Zaldico and then siya ngayon nag-insert din. Triple. Oh, yung 300 million niya mga kababayan naging 1 billion. Pesos. Mas malaki pa yung insertion Oh. kesa sa nakalagay sa NEP. Pagdating naman sa Eastern Samar, Christopher Gonzales, Number 4. 2.7 ang million. 2.7 billion. Grabe no? Bakit ganyan mga kababayan? Na yung ibang mga lugar, bilyones, tapos yung iba, million lang. Ang hiningi sa NEP, nag-insert siya ng almost 900 million for a total of 3.6 Ah, grabe. billion. Eto na. Grabe. Eto, the Swansea Four. Sisters. Ayun, paborito, yung Swansea. crush ni Congressman. yung So, para dong zombie, no? O ano, vampira mga kababayan dahil nagsisip-sip ng pera. Hanggang congresswoman sa House. Hindi, magkapatid ito. Iba pa yung si Micaela. Yung Bella, Bella. medyo improved version. Hindi ko kilala kasi. Oo. Hindi masyadong vampiric yung mukha. Vampirik. Vampira kasi. Mga kababayan, grabe kung makalapa ng makasipsip ng Tignan nyo, pondo. 2.3 ang hiningi sa NEP. In-insert niya is 1.5 for a total of 3.8. Almost Wow. 3.9 kung rounded off. Grabe. Yung kapatid niya na chairman na yun, Oh. Chairman ng APRO. Yeah. Appropriation, 1.7 ang in-insert sa 1.6 for a total of 3.4 billion. Grabe. Ano yung Parang lang mga kababayan, yung billion mga kababayan, grabe. Sobrang laking pera na yan. 1,000 million yan. Dali-dali lang nilang ini-insert mga kababayan ng walang pakundangan. billion ang insertions. Yung magkapatid, ang total insertions ay 3.2 billion. Grabe, magkapatid. Ito nga sinasabi natin mga kababayan, inalis natin ang dalawang buhaya dahil mataba na. Papalitan natin ng bagong buhaya na naman mga kababayan na papatabain pa. Ay nako, mga Junimalis. Yung ating speaker na akala natin mag-improve from Akala natin na na mga kababayan mawawala na sa Pasig. 'Di ba hindi na natin nakikita? Pero ayun mga kababayan, kahit wala, ang dami pang insertion ng demonyo. Mr. Romualdez ay ang hiningi lang sa DPWH na sa NEP ay 1.1 billion. Ang in-insert niya ay 2.6. Halos Grabe. triple. Oh. Tinriple niya for a total of 3.783 billion pesos. Yan ba ang reform budget? Yan ba ang nahiyang mga tao? Hindi po sila nahiya. What are we going to do with this? Hindi na nahiya ang mga walang hiya. Bago si Vince Dizon, sapagkat alam naman natin alter ego siya ng presidente, kunyari pa, binawasan niya, bago nag-sorry, insufficient data daw, ginastify pa niya yung increase. Kaya Yes, daw ganyan Lord. ng maliit, Oo. kasi mali daw yung finid niya sa presidente doon sa NEP. Ay nako, kunwari mga kababayan dahil ang kickback niyan, nababawasan. Nakakatawa mga kababayan dahil ang sabi niya, ay bawasan natin dahil kinikickback lang ito. Tapos afterwards mga kababayan, ay kunin na muna namin uli yung kickback. Can you imagine Lord. for someone to admit that he should have been fired on the spot? Bakit mali yung binigay mo sa presidente? Kaya nga, Na-mislead siya in formulating the NEP na kailangan pa dagdagan ng house. Can you imagine pinaglolo ko tayo? So, yan po ang sinasabi ko. There seems to be no hope. pwede na gayong masibak yun si mga kababayan, si Vince Dizon sa ginawa na mali-mali ang figures mga kababayan. Hanggang matapos po ang termino nitong Pangulong ito, ganyan po ng ganyan. Dahil nga, hindi po sila pwede magtanggal ng insertions kasi ipanunuhol po nila yan. Pagdating ng February 26 ba? O 6.
yung February deadline. 26. 6. Yung Pagdating ng February 26, deadline. dapat After 1 year. kailanganin nila yung perang yan. Tapos, alam na this mga kababayan dahil umamin mismo si Dilima mga kababayan na yung testimonya daw na bogo si Ramil Madriaga at yung sinampa na kaso ni Shelo Magno pwedeng gamitin sa impeachment. Gagamitin nila mga kababayan. Umamin ang mga jablo. Katulad nga na sinabi ni Chairman Cardema, depende ang budget mo doon sa agreement or disagreement mo doon sa pinagagawa nila sa'yo. Ayaw mong pumirma, wala kang budget, pipirma ka, sagana ka sa budget. So, yun po ang malaking problema kung bakit hindi, never. Dyan mga kababayan, testify dyan si Cardema dahil ginawa yan sa kanila mga kababayan Duterte Youth Party List. Di ba nanindigan sila laban sa Tuwadcom mga kababayan? O tinanggalan sila ng budget. Na Grabe. mare-reform ang ating budget. Just a speculation from any one of you, dun particularly dun sa Vince telling na mali yung finid ko, what could have happened between the president and himself? Pwede niya ikasibak yun mga kababayan. Pwede siya masibak doon. Kung matino yung presidente, sisibakin siya. Sisibakin siya mga kababayan. Kaso nga lang, ngagva. Sa possible na conversation kaya na nangyari, that's why he actually during the BICAM was enforcing na dapat ibalik yung yung amount na gusto niya. What could have happened? What kind of conversations and ano yung naging purpose doon kung bakit sabi ito okay na to, that was what they submitted, and eventually ngayon naman sasabihin mali yun, dapat ito yung tamang amount and all. Kung may speculations lang kayo. May I comment on that? Sure po. Well, unang-una, kailangan po malaman ng ating mga kababayan kung ano ba yung National Expenditure Program for the upcoming fiscal year. Yun po ang National Expenditure Program. This is prepared by the DBM and submitted to Congress for deliberation, acting as the basis for the General Appropriations Bill, which eventually becomes law. So, ibig sabihin, bago ipipresenta yan, every I think sometime in the month of August, after the State of the Nation address, obligado na magsumite ang ating Pangulo ng kanyang inisip na ano ba ang pagpapatakbo ng gobyerno. Magkano ang kailangan na pondo para ayos ang pagpapalakad ng ating gobyerno. So, ibig sabihin, ano ba ang net? Bawat departamento ay gumagawa ng kanilang budget kung ano ang mga kailangan ng bawat departamento. So, pagdating yan sa Kongreso, re-reviewin lang. Kaya dapat ang ating Pangulo, kung matalino siya, kung maayos siya, matino siyang Pangulo, hindi pwedeng palitan yung kanyang budget. Sisiin lang ng Kongreso yan, pero pagdating uli sa tinatawag na General Appropriations Bill, yung gusto ng Pangulo na sinabit ni Senate, hindi dapat sana ang tatanggapin niya. Pero kung imamanggel na yan or iba-iba na ang siyempre, aangal dapat ang matino na Pangulo. Di ba? Bakit wala ito? Ito yung, Department of Public Works. Ano ba ang gusto ng Pangulo nung sinabit niya sa Senate? Gusto niya ito ma-address itong mga expenditures na ito na siya yung makapagpabuti sa infrastructure program. Tapos biglang pagdating ng General Appropriations Bill, wala na yung mga gusto niya. So, ibig sabihin, under the Constitution, ikaw ang Pangulo, mayroon kang power of, tinatawag na veto power. Pwede mong harangin yung mga pinaggagawa ng mga congressmen for their own benefit, which is no longer for the benefit of the people in the first place. Kasi ang Pangulo, siya yung naglalatag ng anong maganda para sa taong bayan. Pero pagdating sa kanya, pagbalik ng sinumiti niya, nawala na yung mga gusto niya. At iba na. So paano ako magiging effective na Pangulo to implement my program? Kung binago na ng Kongreso, pagdating sa BICAM, binago na lahat. Kaya, kung matino ka, hindi mo papayagan na ang Kongreso ang magdikta ng gobyerno, magpalakad ng gobyerno. Kaya nga yung mga insertion,
Dapat aayawan sana ng Pangulo. Pero noong napakinggan natin si Saldico at nasabi na ininstruksyonan si Pangandaman, tapos kinonfirm ng Adrian Bersamin na nag-utos si Marcos na magsingit ng 100 billion, aba, anong nangyari sa kanyang National Expenditure Program? Ha? Siya mismo ang nag-violate, nag-giba ng kanyang National Expenditure Program. Kaya hindi matino ang gobyerno. Kung ikaw presidente, baguhin mo. Tapos, mayroon ka palang intensyon na kikita ka pala doon sa insertion mo. Kasi sabi ni Saldico, after na insert yung 100 billion na pina-insert ni Marcos, biglang nakakuha siya ng kickback na 25 billion at binigay niya kay Marcos. Anong klaseng presidente mayroon tayo? Walang hiya ka ang presidente ka. Sasabihin mo, mahiya kayo, pero ikaw pala ang numero unang walang hiya. Kaya ako, nananawagan sa ating mga kababayan. Papayag ba tayo na ganyan ka magnanakaw ang isang presidente, according to Saldico, na kumukuha ng 25 billion? Maliban pa doon, mga kababayan, doon sa mga nilatag nilang insertions na hindi po nakaayos doon sa National Expenditure Program. Kasi ang na-insert sa 2025 budget ay nasa 280 billion, more or less. Ang binito lang ng ating Pangulo, 29 billion. So, napakalaki yung, maliban to sa 100 billion na pina-insert niya, mayroon pang mga ibang in-insert. At doon sa portion na yan, which went to Bulacan, sabi ni Saldico, 52 billion ang nakalap ni Saldico na kickback. So, matino ba yung presidente ng ganyan, mga kababayan? Ako po'y nananawagan sa ating mga sundalo, sa ating mga pulis. Matino ba ang ating Pangulo na kumikita sa sariling pera ng mga taxpayers, sa mga naghihirap na taong bayan? Is that the kind of president? Kaya nga po, kung matino itong ating ombudsman, kasi sinasabi niya, ito, kilala ko ito, na itong ating ombudsman, at doon sa kanyang interview, sabi niya, wala na akong ibang hangarin, kaya ako pinilit na maging ombudsman, kasi gagawin ko ang tama. So, nanawagan po kami sa iyo, ombudsman, kung naimbestigahan ang ating vice presidente dahil pinahila nila ng plunder, there is no hindrance for you to investigate the president. He may be immune from suit, but he is not immune from investigation. You should show to the public the accountability of the president, kasi may nag-akusa sa kanya eh. Inaakusahan siya ni Saldico na hindi lamang 25 billion at 52 billion ang kinita mo kasi sa 2025 budget lang yan. What about the 2024? What about the 2023? Magkano kinita mo, Mr. Pangulong Marcos? So, bakit hindi, alam mo, sa ating proseso ng batas, pwede kang magpadala ng isang investigador sa kung saan man si Saldico, pwede mong kuhanan ng deposition si Saldico. Kung ikaw ay talagang masigasig at gusto mong talagang you go to the bottom of the corruption in the country, kasi wala nang control over you si Marcos na-appoint ka na. Pareha lang yan sa Supreme Court Once you are appointed, you are no longer within the reach of the appointing authority. You can do your thing for the good of the people. So, yan, pwede mong imbestigan. Pangalawa, sinasabi ni Ping Lacson, hindi daw si Presidente ang nagpa-insert, kundi ginamit lang ang pangalan niya ni Pangandaman. Ginamit niya ang pangalan niya ni Adrian Bersamin. Bakit hindi mo imbestigahan itong dalawa? To go to the bottom, who is telling the truth? Is Marcos telling the truth? Or is it Adrian? Or is it Amina Pangandaman? Lalo na yung Jojo Cadiz na tumanggap ng 1 billion according to Saldico para kay McCoy. Why don't for the sake of the country, para to go to the bottom, yung pinakamataas na opisyal, kasi sinampahan na nila kamo si Martin Romualdez, pero hindi pa rin satisfied ang taong bayan. Sabi nila, baka si Martin Romualdez, instrument lang yan ng mastermind. Para talagang masabi na may katotohanan yung sinabi ni Marcos na mahiya kayo, dapat clean na clean siya. Pero
how can he prove that he is clean when he is not being investigated? Yung ICI na ginamit niya to investigate hanggang dito lang, pero it's beyond reach sa kanya. Kaya sabi ng mga tao, useless yung ICI kasi, halimbawa, si Sandro Marcos, inimbestigahan. Oh, sabi niya nung una, I am willing to dispense the ICI to have, brought in public yung testimony ko. Pero sabi, wag na. Oh, halimbawa, doon sa testimony ni Sandro Marcos, it was found out na totoo yung mga insertions niya at he made money out of it. Tapos, the ICI is about to file. Sasabihin ni Marcos, ay, wag niyong ilisali yan. Anak ko yan. So, anong katuturan ng ICI na yan? Kasi ang may control sa report at sa endorsement sa Ombudsman is still the President. Siyang gumawa ng ICI na yan. So, anong saysay ng ICI? Kaya nga, sinabi sa akin ni Dave Singson, akong unang nakakalap nung sinabi ni Dave Singson that he was resigning kasi ginagamit lang siya. Yung kanyang kredibilidad, ginagamit lang ng ICI. At muro-muro lang ang ginagawa ng ICI. So, yun po mga kababayan, ilagay nyo sa pag-iisip nyo. Kayo, kung nakikinig kayo sa sinasabi ko, I am calling the Ombudsman to investigate Marcos Jr., itong Pangulo ng ating bansa. Dahil may aligasyon na siya ang pinakakurap at yan ay upon the personal knowledge of Saldico. Bakit tayo maniwala kay Saldico? Kasi pareho lang yan sa mga 5 magnanakaw, hinold up nila yung bangko, kasama sila lahat. Noong nag-run away sila, may nahuli na isa, at ito ay ininterrogate ngayon ng policeman. At sabi niya, ang mastermind po namin, yun si Makoy Madriaga. Ang isang kasama namin, si Martin De Lima. Oh. Ang isang kasama namin ay si Ping So kung ikaw kasama sa nagplano at nahuli ka, hindi ba yung mga ginawa niyong plano para magnakaw, may katuturan yung sinasabi nito kasi kasama siya sa nagplano at nagnakaw? So, ganoon din. Kung isa sa mga magnanakaw, si Saldico, at nahuli, at siya ngayon ang nagsasabi na si Marcos ang nag-utos sa akin na maglatag ng insertion, hindi ba kakapaniwala si Saldico? Ngayon, ginugulo nila ang usapan. Wala daw AI daw yung sinasabi ni Saldico. Wala daw hindi daw under oath. Hindi po totoo yan. Personal knowledge and under the rules of the Ombudsman, evidence can be had in any form. Nasa probative value na. Pero para sa akin, napakataas ng probative value nung sinasabi ni Saldico. So, kung karapat-dapat na imbestigahan ito at karapat-dapat na nandyan si Attorney Boying Remulla, nakuha na niya yung gusto niyang maging ombudsman. Ngayon, dapat nakuha rin yung gusto ng taong bayan na ipakita mo sa kanila yung katotohanan. Yun po ang hinaing ng taong bayan sa ombudsman. Please investigate. Unang-una, si Saldico. Investigate Adrian Bersamin. Investigate Amina Pangandaman. Investigate Jojo Cadiz. Because ito yung makapagsabi. Wala nang saysayang investigation sa Senate, yung Blue Ribbon Kasi nagpakita na ng bias si Ping Lacson. Yung ICI, wala namang saysay. Kung imbestigahan mo si Marcos, siya rin ang magde-decide kung tama ba o hindi. So it remains with the Ombudsman, mga kababayan. Yun ang last bastion of determining accountability ni Marcos Jr. Yun po ang masasabi natin ngayong umaga. Dun sa budget, hindi ko alam. Pero dito sa Ramil Madriaga, Ramil, no, boss? No? Ramil. Bigla na lang siyang lumabas ngayong Disyembre. Unang-una, ang daming pinag-uusapan sa bansa tungkol sa ghost projects and flood control projects na peke, di ba? Alam niyo yung nangyayari, di ba? Meron kang 100 million kunwari na panglagay sa ilog mo.
Yung DPWH, yung congressman, ang ginawa, gumastos siguro ng 5 million para hulugan lang ng simento. Pagdaan ng isang baha, nasira na, nakabara pa. Kaya bumabaha sa ating bansa ngayon. So, ang daming ganong issue ng corruption. Kaya nga nag-lead ito sa pagkakatanggal sa DBM Secretary, DPWH, ES, Speaker, and everything. Anong inaantay ng taong bayan ng mga 4 na buwan na? Malaman ko ano nangyayari dito, bakit saan napunta yung mga pera na daang-daang bilyon, di ba? So, magpapasko na, hirap na yung mga Pilipino, lahat ng spotlight nakatutok sa presidente at sa ICI, bigla naman mayroong pang-agaw ng spotlight. Yung isang nakakulong na kidnapper, bigla na lang kinlaim na siya PSG. Siya ay nagtayo ng VP PSG. Siya ay nagtrabaho sa NBI, NSC, ISAP, and everything. At siya ay nag-deliver na 1 bilyon na tinatawagan sa diretsyon ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga confirmation. Alam nyo, mapapainom ka talaga ng losartan putang ina Alam mo talaga hindi totoo Pero, dahil nga, kapag hindi tayo nagsalita ng ganito, baka akalain ng ibang Pilipino totoo. Pero alam naman natin hindi totoo. Yan yung pang-agaw ng spotlight ngayong Disyembre na ito, na hirap ang mga Pilipino. Kaya, baka timing lang rin, boss. Ramil Madriaga, pang-agaw ng atensyon sa napakaraming spotlight ngayon sa administrasyon, and yung kanyang statement, pinasa na sa ombudsman, baka gamitin pa pang impeachment sa 2026. So, yan po yung naisip natin. Gagamitin yun. Tayo personally, tangina mo, Madriaga, pag talaga nagpalit ng administrasyon. Dr. Kalilong, meron po kayong masabi bilang political analyst on this sa question na yon? Yes. Actually, ganito lang naman po yan talaga. No? Yung formula, yung narrative po nitong administration na to is simply anchored on 3 Ds na tinatawag natin. No? So they simply deny, they deflect, and they disorient. No? At the onset, ang magyayari po talaga rito, it creates a culture of distrust and dismay, especially on the public, basically. So lahat po ito na ginagawa nila, no? Especially kapag meron talagang issue na nalalabas, alam naman natin, ang ginagawa kaagad ni Claire Castro is simple denial right away, no? Talagang dinidismiss kaagad kahit merong basis at meron talagang logic. Inaalis niya kaagad talaga. And I think this is really what they're trying to do right now. The projection is very, very clear. Now, it's going to be incumbent upon us, especially tayo po na nandito, no, na nakakaunawa, nakakaintindi sa sitwasyon, paano natin to ilalatag sa ating mga kababayan? Paano natin sasabihin na tayo ay talagang ginagawang tanga nitong administration na to? Sorry for the word, pero that's really how it is, no? Because the narrative is being spun in such a way na talagang wala tayong choice kundi tanggapin yung kanilang narrative. Pero I think right now with social media, with the power of the bloggers that we have here, talagang kakailanganin po natin lahat ng tulong para po ipaalam sa publiko talaga na itong layunin ng gobyerno na to talaga at yung gusto nilang gawin simply does not have any space in our democratic reality at the moment. Yun lamang po. Maraming salamat. At Senator De La Rosa is a ranking member of the PDP, and he is one of the 3 senators. However, with respect to the legal recourses available to Senator De La Rosa, I think the best person who would be able to answer that would be his legal counsel, Attorney Israelito Torion. With respect to the pronouncements of Senator Padilla, I think we have to defer to his Chief of Staff, Attorney Philip Jurado. Pero kami po sa PDP, we condemn this latest efforts on the part of the government to neutralize another member of the opposition by again surrendering our sovereignty to a foreign entity. And the PDP is willing to extend all the assistance within its power to do in order to assist Senator De La Rosa with this problem. We are solidly behind Senator De La Rosa. Para sa amin po, isang malaking kalapastanganan sa soberanya at kasarinlan ng Pilipinas itong pinaggagawa ni Ombudsman Boying Remulla na siya ang naglilik nitong ICC warrant. Alam nyo, nakakatawa itong si Remulla. Talagang double standard Kapag may isang tao, katulad niyan, na si Madriaga, relax ka lang partner, alam ko umiinit yung ulo mo pagka na ano mo yung pangalan ni Madriaga
Losartan mo. By the way, sinabi sa akin ni Yvette na talagang total na yung commitment ni De Lima kay Madriaga. In fact, she was quoted to have said in effect that she has spread her wings to let him in. Di ba Oh my. sinabi niya, I'm taking him under my wing. Oh, di ba? So she has spread her wings to allow Madriada to enter. Her wings. Anyway, Ibang insertion. alam nyo, Madriaga isang tao, ine-entertain ng ombudsman. Ha? Etong kay Martin, sinabi noon ni Diskaya, sabi ni Saldico, yun daw pera ay para kay Martin. Although hearsay yun. Okay, granted, fine. Under oath naman yung statement. Okay, corroboration number 1, Gutesa, under oath. Nagde-deliver po kami ng male-maleta na pera kay Martin Romualdez. Okay. Corroboration number 1. Corroboration number 2 from Saldico himself. Nagbibigay ako kay Martin at kay Pangulong Marcos male-maleta. Corroborated yung kay Gutesa at yung kay Diskaya. Sinong may kaso ngayon? Isa lang, si Saldico. Oh, anong klase yan? Di ba? Anong klaseng ombudsman yan? Alam naman natin kasi that ombudsman owes his being ombudsman to the president na lahat ng batas ay pinilipit para lang siya ay maluklok dyan. So, what do we expect from the ombudsman? So, yan ang nagiging problema po natin dyan eh. Lahat ng institutions natin, kinokorap, pinanghihimasukan ng Pangulo. How? Yung last bastion, yung huling sumbungan ng bayan ombudsman, nilagay pa niya, let's not mince any words, nilagay pa niya tuta niya. Kalokohan. Kung may naniniwala sa inyo nung sinabi ni Boying na ngayon appointed na siya, he will do what is right, meron pong tulay malapit sa Malacanang, bebenta ko sa inyo. Mura lang po kung naniniwala kayo roon. Number 2, yung legislature, kino-op na niya. Unang-una, ginawa niyang speaker yung pinsan niya. Ginawa niyang majority, deputy ba? Speaker. Yung anak niya. Plus, inuutusan niya na mag-insert. One prerogative ng legislature yon. Pati judiciary, pinanghihimasukan na niya. Can you imagine the ombudsman and the president being one in saying, bago magpasko may makukulong na. Mr. President, Mr. Ombudsman, hindi po kayo nag-i-issue ng warrant eh. Hukuman po eh. Are you telling us, kontrolado nyo rin yung hukuman na pag sinabi yung bago magpasko may warrant? Teka, nakakabahala na po yan. Ha? That is very alarming. Di lahat po ng branches of government. Ha? Inyo ng executive, Mr. Marcos, inyo pa ang legislature, inyo pa rin ang judiciary. Bata mo pa rin na sa ombudsman. Appointee mo pa rin na sa ICI. Wala na po kaming pagtutunguhan. Sino pang mag-check and balance? Yan po ang nakakaalarma sa ginagawa. Number 2, another point, ito sa budget. This will be my last word on it at medyo I'm the only one standing between you and lunch. Yung sinasabi ni Professor, alam nyo tama, okay. Number 1, yung education now. For the first time, pumasok sa standard. Ngunit tignan nyo mabuti tignan nyo mabuti. Kasi niloloko po tayo. Last budget, alam nyo yung pagkasniki nitong gobyernong ito. Para palabasin lamang na kunyari, last budget, ang pinakamalaki ay edukasyon, hindi yung public works. Yung budget ng PNPA, sinama nila, kinompute nila sa education. Sa DILG yun eh. Hindi naman sa DepEd yun eh. Yung budget ng PMA, sinama nila sa education, sa DND yun eh. Hindi naman sa DepEd yun, pero para lang palabasin na mas malaki education kesa sa DPWH, sinama nila yun nung kinompute nila, kita nyo education, Nung tinignan ko, teka muna, bakit pati PMA at saka PNPA? May mga sariling departamento yan. Kaya tignan pa rin natin, Prof, baka pinaglululuko tayo yung mga taong yan, baka Claire Castro na naman, yung farm to market roads daw, may kinalaman sa health. Ako naman, ang comment ko naman dun sa sa question ni Sir Rob, the thing is, although guaranteed sa ating constitution, right to public information, access to government records, ang problema po kasi walang enabling law. Ang meron po tayo is the Executive Order number 2 na pinirmahan ni Presidente Duterte July 2016. 2 days daw, bago siya
first SONA niya. So inutos niya sa pagdating ho sa executive department, sige buksan niyo lahat ng records. In fact, if I'm not mistaken, more than 1,000 requests for FOI were processed during his administration insofar as the executive department is concerned. Ang problema, walang counterpart from the legislative branch, no? Walang batas po na pinaiiral on how we can access records, no, of the House of Representatives or even the Senate. Kaya yun ho ang ang challenge ngayon, how to access this information. Okay, so follow-up question lang din about it. Also from Dare to Ask, and anybody can answer quickly on this. Sa issue ng liquidation by certification, alright? Sabi niya, through concurrent resolution number 10 of 2011, ito po ay na-introduce ni Senator Ping Lacson. In 2011 until now, walang publicly available information that this was repealed. In 2022, then former House Secretary General Velasco said na ang inyong extraordinary and miscellaneous expense ng House ay hindi na re-resibuhan. Attorney Rowena Ganzon, a former COA commissioner, also said the same. EME is just one of the MOOE's line item expense. According to COA report, ang actual amount minsan umaabot ng 3 to 4 times higher than the approved budget. There is also another expense like other maintenance and operating expenses or OMOE na sobrang tumataas din ang actual amount per COA. And these are eventually allocated to each member of the House. The question is, can you please confirm po kung talagang ang liquidation ninyo ay through certification lang? And which expenses ang alam natin na ganito ang practice? Masingit ko lang dyan, yung nag-file ng plunder kay Vice President Duterte, yung si Reverend Addictus at saka yung si Running Pest, among others, ay alam nyo kung seryoso sila sa confidential funds, look no further. DILG, the Remulla brothers had 1 billion, more or less, in confidential funds. 1 billion. 500 for DILG, 500 for DOJ. The Office of the President has 5 billion in confidential funds. Gusto nyong puntirihin ng confidential funds? Tignan nyo kung saan ginamit yung confidential funds ng DILG, DOJ, at Office of the President. Okay. So Rob, I'd like to take this opportunity and pose a dare sa Makabayan Block. Buksan ninyo ang inyong libro. Saan nyo dinala ang mga milyong-milyong kinatiwala sa inyo ng taong bayan? Liquidate it. Show by example. Pakita nyo sa amin saan nyo ginamit ang pera ng taong bayan. Diyan sa Makabayan Block.